First question, ano ba ang status ngayon ng kaso against you? Ang number one objective ko po ay umusad ito talaga sa Senado. Paulit-ulit ko kong sinabi, gusto ko pong magbigay ng aking ulat at gusto kong mahusgahan ako sa Senado para buo ang kwento natin. So I am still hopeful na sana i-reconsider naman ng mga kapwa mahistrado ko sa Korte Suprema yung desisyon nila na tanggalin na ako sa aking posisyon. Kasi dahil doon, ang argumento ni Speaker Alvarez, kung sinabi na hindi na siya Chief Justice, wala ng impeachment proceedings. Hindi na daw nila pagbobotahan sa plenary at hindi na nila ibibigay sa Senado. Sayang naman po para sa taong bayan. Kasi ang importante po talaga sa taong bayan malaman ang question ng accountability. Hindi ho talaga ito tungkol sa isang posisyon. Ang magandang pag-usapan, ano po ba ang accountability ng isang impeachable officer gaya ng Chief Justice para sa mga sinasabi nilang kasalanan ko daw. Pues pag-usapan po natin, performance versus allegations. Sa botong 8-6, nagdesisyon ng mga kapwa mahistrado ni Maria Lourdes Sereno na patalsikin siya sa pwesto bilang punong mahistrado. Salungat din umano ang naging desisyon ng mga mahistrado sa konstitusyon. Hindi umano sakop ng Korte Suprema na tanggalin sa pwesto ang isang impeachable officer sa pamamagitan ng warranto. Why do you think that the justices, the majority justices, are so eager to get you out of the Supreme Court under quo warranto that you cannot face the Senate anymore? Yan nga ho ang sinasabi ko dun sa aking motion for inhibition na rin-reiterate ko ngayon. Na-violate ho ang aking due process. Bawat hong Pilipino may karapatan na pantay ang paghawak sa kanyang kaso. Saan ho kayo makakakita na 5 nag-akusa sa akin sa mababang kapulungan? Sabi ni Justice De Castro, hindi daw dapat ako na-appoint kasi marami akong kasalanan sa majority. Tapos siya rin ang nagbigay ng teorya tungkol sa quo warranto. Ganon din naman po si Justice Peralta. Ang sabi niya, hindi niya alam na kulang ang SALN ko. Samantalang ang records naman nag-file ho ako ng SALN, kulang lang dun sa JBC files. Doon sa on record naman, 10 beses niyang alam na tinanggap na ng JBC yung pagbigay ko ng tatlong dokumento ko sa kanila. Okay na yon kasi 14 naman kaming ganun, halos ganun din naman yung mga sitwasyon. Mas marami yung iba, mas konti yung iba, pero sabi ng JBC, okay na yan. So hindi ko totoo yun. At sinabi niya yun under oath na hindi niya alam, but the records show na alam niya. So hindi daw dapat din ako manatili. Tapos po, andyan po si Justice Bersamin na sinabi, nasasaktan ko daw ang mga pakiramdam nila kasi hindi ako marunong gumalaw in a collegial manner. Andyan po si Justice Hardeleza na ako daw po ang gumawa ng katrayduran sa bayan by opposing his nomination and disclosing what I did. Andyan po si Justice Tiham na sinabing dahil hindi siya bumababa dito sa mababang kapulungan at hindi siya nakaupo kasama namin, she has already committed culpable violation of the Constitution. So 5 na po yun. Silang 5 nag-akusa sa akin, ngayon gusto nilang maging husgado ko. Sabi ko, wag, inakusahan nyo na ako na hindi ako dapat manatili sa aking pwesto. Sinabi nyo nang nasaktan ko kayo, wag na kayong sumama kasi hindi nyo kaya maging patas. Then dinagdagan po ni Justice Martires na nung sa oral argument, sabi niya, dahil lagi niyang inuungkat ang Diyos sa buhay niya, may lamat siya sa utak. Mentally deficient siya. Yun bang bagay na maging Chief Justice? Paso na rin umano ang pagkakataong magsampa ng kasong quo warranto laban kay Sereno. Pwede lang daw kasi magsampa nito sa loob ng 1 taon mula sa pagkakaluklok ng punong mahistrado. Ang talaga nakasabi sa rules of court, 1 year from the time of appointment. Para may stability, di ba? Otherwise, kung sasabihin mo anytime, 10 taon, 20 taon, kay Chief Justice Sereno, 6 na taon, di ba? Mula nung tinalaga siyang Chief Justice. Sir, pwede po ba talagang sampahan ng quo warranto ang isa pong impeachable official? Ang alam ko hindi, until this decision. Until this decision ng Republic versus Sereno, it was clear naman na, na yung impeachable officials removable only by impeachment.
Nakasaad sa Section 2, Article 11 ng 1987 Constitution na maaaring mapatalsik sa pwesto ang presidente, vice-presidente, miyembro ng Korte Suprema, miyembro ng Constitutional Commission at ang ombudsman sa pamamagitan ng impeachment. Although nandun yung wording na may be removed, ang ibig sabihin ng may be removed doon, hindi sila kailangan i-remove. In other words, may option to keep them or to remove them. Kaya may be removed. Pero ang sabi ng Supreme Court, hindi. Ang ibig sabihin ng ng majority ng Supreme Court, di ba? Ang ibig sabihin ng may remove ay may ibang paraan kung paano sila i-remove other than impeachment. Do you really think that your 205-page motion for reconsideration will change the minds of the people since they obviously have already made up their minds long before? Meron ho siguro tayong i-open na possibility na nakita nila na mas maraming malalim na negative consequence o masamang mangyayari sa bansa dahil dito. Unang-una, yung konstitusyon natin, nalabag na ho. Imbis na Kongreso lang, Senado lang ang pwedeng magpatalsik sa impeachable official, yung napakadali na po ng warranto magpatanggal sa kahit sinong impeachable official. Tingnan nyo nga sa akin, in a matter of 2 months, tanggal na. Samantalang, tapos kailangan lang 8 ang boto. Samantalang sa impeachment trial, kailangan 2/3. So, malinaw ang pabor sa gobyerno. Anytime gusto ng presidenteng matanggal ang isang impeachable official, sabihan lang niya si Sergeant Galida, ikaw-warranto mo yan, in 2 months time, kaya na niyang patanggalin. Kahit sabihin pa raw na sa klaw ng Korte Suprema ang pagpapatalsik sa isang impeachable officer, ang naging desisyon ng mga mahistrado ay salungat umano sa batas at ebidensya. Subok na umano ang katapatang loob ng punong mahistrado. Is there any chance at all in your mind that the justices of the Supreme Court will see the error of their ways and say, should allow them to be impeached? Sana makita naman nila on the basis of the decision itself, na nagko-contradict sila at may mga violation sila ng due process ko. Kasi yung mga matters na wala naman sa record, sinama sa desisyon. So, halimbawa, Sino yung ba tax nagsulat fraud, ng decision na yun? si Justice Tiham po ang ponente. Yung tax fraud issue, never na-raise, never on record, raised in the papers regarding the co-warranto case. Never. And then bigla na lang sinabi na may tax fraud daw ako at ang ginamit is yung proceeding sa House. So, paano naman natin gagawin? Paano naman mangyayari? In other words, nabigla na lang ako. I-discuss pala yung aking tax issue. Bakit hindi ako sinabihan? Wala naman sa petisyon yon. And then, hindi naman ako binigyan ng right under the rules na mag-demand na mag-i-try nyo as a trier of facts. Ito, hindi naman trier of fact ang Supreme Court. Kasi kung gusto nilang gumawa ng factual conclusion na gano'n, di dapat first, i-present muna nila yung mga taga-UP, taga-ombudsman, and then yung my lawyers can rebut it. Hindi naman nangyari yun. In the first place, she should be the first one to know as a lawyer that yung inhibition rests soundly on the discretion of the justices or judge. I'm sure there were times during her stint as Chief Justice, pinapa-inhibit din siya na hindi siya nag-inhibit. Pangalawa, yung mga testimonya ng 6 doon, hindi naman tungkol sa kanyang sa kasong yan. Kung hindi tungkol doon sa kanyang demeanor as Chief Justice, tsaka based on documentary evidence. Ayon kay Attorney Antonio Lavinia, isang constitutional law professor ng University of the Philippines o UP, mas maganda raw ang naging pakikitungo ni dating Chief Justice Renato Corona sa mga kapwa niya mahistrado kumpara kay Sereno. 9 or 10 of the colleagues were behind him totally. Dito, nakita natin, hindi ganon. Kahit na yung mga dissenters, makita mo na marami silang angal sa pamamalakad ni CJ Sereno ng Supreme Court. Pananaw ni Attorney Lavinia, importante na kasundo ng punong mahistrado ang kanyang mga kapwa-huwes. The Supreme Court is not one person. Yung Chief Justice is only first among equals, but they're all equals, truly equals. So kailangan mo talaga silang kaibigan lahat.
Sinubukan ng aming programa na kunin ang panig ng 8 mahistrado na bumoto pabor sa petisyon ni Solicitor General Jose Calida na tanggalin sa pwesto si Sereno. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang tugon. Hindi raw dapat mag-alala si Sereno kung ibasura ng Korte Suprema ang inihain niyang motion for reconsideration. Kahit na ma-deny siya, there are opportunities in the future to raise it again. Oh yeah, I mean, nothing ever is final in the context of constitutional interpretation. Ang alam natin nga na hindi pwedeng i-remove by quo warranto yung impeachable officials. Ngayon sabi ng Supreme Court, what's to stop a Supreme Court 6 months from now, iba na yung composition, or a year from now to say, nagkamali pala kami. Diba? Di pa tiyak kung kailan ilalabas ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng apela ni Sereno. Ang Senado, wala pa rin aksyon sa Senate Resolution number 738. Base sa resolusyon, hihiling ang 14 na senador na muling pag-aralan ng mga maestrado ang kanilang desisyon na patalsikin sa pwesto si dating Chief Justice Sereno. Natapos ang plenary session na walang naganap na botohan ukol sa resolusyon. Well, what do you think of the Senate? 14 senators signed a draft resolution. Ang tingin ko ho ganito, regardless of whether nagkaroon ng technical adoption of it as a resolution or pirmado ng mayorya ng Senado, mabigat na rin po ito. In other words, appeal na ito by a co-equal branch of government. Igalang niyo naman ang aming constitutional powers. If you were sitting in the Supreme Court and a draft resolution were sent to you, would you accept it? Parang ang gagawin ko ho doon yung mga IBP, for example, yung IBP may petition din. Sana hindi lang ni-note ng Supreme Court, kundi binigyan nila ng atensyon. Si Senator Trillanes at Senator Laila de Lima, may petition din. Sana hindi nila ni-note lang, kundi binigyan nilang atensyon. Because these are already talking about fundamental issues. So yung mga ganong mabibigat na pong mga statements by way of a formal petition, by way of a resolution na pirmado na hindi nga lang nakatapos sa proseso sa Senado, hindi naman yan mga magagaang mga expression of sentiment. In other words, that should not be taken lightly. Opo. Okay. Lately, sabi the new president of the Senate, Tito Soto, that he did not want to get involved with what was essentially a judicial matter. Yung co-warranty case, he did not want to speak, or he did not want to interfere. What do you think? Bawat isang leader ng isang sangay ng gobyerno dapat pinaglalaban yung constitutional powers nila. Hindi sinusurrender, kundi pinaglalaban. Kung naiintindihan niya na yung co-warranto will already mean hindi na pupunta sa kanila ang impeachment, kundi sa korte na lamang through co-warranto, ang pagtanggal ng impeachable officers. Kung alam po niyang ganun, dapat talaga ipagtanggol niya kasi buhay ho at prestihyo ng Senado ang pinag-uusapan natin dyan. This is not a precedent. There have been other precedents. For example, President Duterte is not a Filipino citizen. We find out that he's not a Filipino citizen. Oh, what do? You impeach him? No, because that was before he became president. So yung qualifications. Iko-warranto mo siguro.